Hello mga master! Welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 771 hanggang 810. Kabanata 771. Mag-isa na lang ngayon ni James si Tiara sa sala. Hindi siya sigurado kung ano ang sasabihin sa isang dalisay at inosenteng binibini na tulad niya. Ang dati nilang pakikipagtalik ay tatlo hindi pagkakaunawaan. May nag-set up kay James, ngunit sa teorya, siya ay dapat na responsable para sa kanya bilang isang lalaki. Gayunpaman, dahil napakaraming pasanin sa kanyang mga balikat, wala siyang magagawa. Anumang pangako niya ay nagbabayad ng lip service. Mas lalo lang madudurog ang puso niya, ang linya. Tiara. Actually, ako. Humingi ng tawad si James kay Tiara at sinabing, nabalitaan ko ang tungkol sa sitwasyon mo. Though I wish to take responsibility for my actions, there's simply too much I have to bear at the moment. At saka, ang katawan ko's in terrible shape. I could die anytime. Mayroon din akong Thea na dapat isaalang-alang. Degree. Nang marinig ito, inangat ni Tiara ang kanyang ulo at pinutol si James. Alam ko, James. Ayokong pumunta para hanapin ka, pero hindi ko mapigilan ang emosyon ko. Isa kang pambansang bayani. Walang kahit isang babae ang hindi sumasamba sa iyo. Ako ay not asking for her. I just want to stay in your side and take care of you at least, hindi ako magsisisi. Hindi inaasahan ni James na sasabihin niya ang ganoong bagay. I feel at ease hanggat nakikita-kita sa malayo. Galit na hinaplos ni James ang kanyang mga templo. Namayani ang katahimikan sa buong sala. Si Quincy, na nakatayo sa may pintuan, ay patuloy na sumulyap kina James at Tiara. Nang makitang tahimik na sila, lumapit siya sa kanila at umupo. Pagtingin kay James, tinanong niya, kumusta ang usapan? Degree. Napabuntong hininga si James. It was a blunder on my part. Kung naging maingat lang ako. Hindi sana ako nahulog. Para sa mga pakulo ni Jonathan at lahat ng ito ay hindi mangyayari. Kasalanan ko ang lahat. Inosente si Tiara. Nakokonsensya ako kanya. Nagmamadaling nag-wave ng bare hand si Tiara. James, I'm not asking you to take responsibility. I just want. She tried to explain, but the more she explained, the more incoherent she sounded. Sa totoo lang, parang napipilitin siya. James para pumili. Sa totoo lang, gusto lang niyang manatili sa tabi niya. Kahit na wala siya sa kanya, magaan ang pakiramdam niya hanggat nakamasid siya mula sa malayo. Iyon lang ang gusto niya. Naawa si Quincy kay Tiara. Kung tutuusin, isang lat na ang pinagdaanan niya sa murang edad. Para kay Quincy, ang isang lalaki at tatlong babae na nakikipagtalik ay hindi nangangahulugang kailangan nilang magkasama. Bakit hindi mo siya hayaang manatili sa tabi mo? Total handa naman ang wheelchair mo, at kailangan mo nang magtulak, mungkahi ni Quincy. Inilibot ni James ang kanyang mga mata. Isa pang katangahang ideya niya. Na-admit na si Thea sa ospital. Nangako si James na papakasalan siya ulit. Dahil alam ni Thea kung sino si Tiara, ang pagpabiye kay Tiara sa tabi niya ay isang recipe para sa kapahamakan. Ay iyan ang iniisip ko ng mabuti. Tiara looked at James pleadingly and said, please let me take care of you, James. Akit, kung gayon. Walang ibang choice si James kundi tanggapin ang alok niya. Nag-aalala siya na baka may gawin si Tiara kung tatanggihan niya ito. Oras na para kumain. Boses ni Cynthia galing sa dining room. Nang marinig nila ito, tumayo sila at pumunta doon. Pagkatapos niyang kumain sa kinaroroonan ni Cynthia, pumunta si James sa ospital. Hinayaan niyang manatili si Tiara sa tabi niya. Samantala, pananagutan ni Tiara ang pagtulak ng kanyang wheelchair. Siya ay kasalukuyang nasa 5 wheelchairs, ngunit ang paglalakad ay isang madaling gawain. Gayunpaman, binalak niyang manatili sa wheelchair hanggat siya ay sa labas.
Ito ay haantong sa kanyang mga kaaway sa isang maling pakiramdam ng seguridad. Ipagpalagay nila na ang kanyang buhay ay nakabitin sa pamamagitan ng isang sinulid. Sa ospital ng militar, nakatitig si Thea sa kisame at nagde-daydream habang nakahiga sa kanyang kama. Sa sandaling bumukas ang pinto at pumasok si James sa kanyang wheelchair, agad na lumiwanag ang mukha ni Bear. With a delightful smile, matamis na sinabi, "Nandito ka, honey." Tumango si James. Sino siya? Pagtingin kay Tiara na nagtutulak ng wheelchair ni James, napakunot ang noo ni Thea. Bago pa makapagsalita si James, ipinaliwanag ni Tiara humidity, "Hello, Thea. My name's Tiara. I was hired by James to push his wheelchair." Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 772. Oh, nakikita ko. Hindi masyadong nag-isip si Thea. Bagamat alam niyang nakipagtalik si James sa isang babae, hindi niya alam ang pangalan nito. Bukod, ang id ay isang hindi pagkakaunawaan, kung tutuusin. Kaya, hindi pinagsama ni Thea ang 2 at 2. May malaking bukol sa lalamunan si James. Naisip niya na si Tiara ay maghasik ng hidwaan sa pagitan, siya at si Thea. Hindi niya inaasahan na ganito pala siya kaiisip. Sa kaibuturan niya, napabuntong hininga siya. Kahit na siya ay isang mabuting babae, siya ay may malaking utang sa kanya. Iniisip niya kung ilang puso ang patuloy niyang madudurog sa hinaharap. Naniniwala si James na malupit ang tadhana kay Tiara. Gayunpaman, sa mas malalim na pagmumuni-muni, sa katunayan siya ang naging malupit. Kung naging mas responsable at mapagkakatiwalaan siyang tao, hindi na kailangang dumaan si Tiara sa mga ganitong paghihirap. Nang maalala ang mga masalimuot na tanong na ito, sumakit ang ulo ni James. Nakasuot ng masakit na ekspresyon, daing niya. Dahil sinabi ni Quincy kay Tiara ang kalagayan ni James, alam niyang masakit ang ulo nito. Nagmamadaling sabi niya, "James, sinabi ni Quincy na huwag kang mag-overthink ng mga bagay-bagay. Subukan mong huwag isipin ang mga iyon, okay?" Minasahin niya ang ulo ni James habang sinasabi iyon. Bahagyang iwinagayway ni James ang kanyang kamay at sinabing, "I'm fine." Pagkatapos, tumayo siya at tinungo ang sofa sa ward at nagpahinga. Sa loob ng ilang panahon, nanatili si James sa ospital. Bukod sa pagbabasa ng mga medikal na libro, papasok siya sa isang estado ng malalim na pagmumuni-muni. Ang malalim na pagninilay ay ang unang hakbang patungo sa paglinang ng tunay na enerhiya. Pinayagan siya nitong maramdaman ang enerhiya sa loob ng kanyang katawan, na kung saan ay ang paunang kinakailangan para sa kaneroling ang mga ito. Pagkatapos lamang na makontrol ang mga ito ay magagamit ng isang tao ang inner cultivation method para mangalap ng enerhiya at linangin sila sa true energy. Ito ay isang komplikadong proseso. Ang mga ordinaryong tao ay hindi kailanman makakamit ang gayong gawain. Gayunpaman, dahil nagtataglay si James ng isang pambihirang katawan, matagal na niyang narating ang tugatog ng external martial arts. Ang enerhiya ng dugo sa loob ng kanyang katawan ay napakalakas na nararamdaman niya, at kontrolin ang kanyang enerhiya ng napakadali. Sa isang kisap mata, kalahating buwan na ang lumipas. Hindi nagtagal ay gumaling si Thea at nakalabas na ng ospital. Samantala, pagkatapos ng kalahating buwan na pagsisikap, sa wakas ay nakuha ni James ang true energy. Bagaman hindi ito puro, ito ay isang hakbang pa rin sa tamang direksyon. Medyo naisip niya ang lahat ng nakasulat sa ikalawang tomo ng medikal na libro. Mayroon na siyang komprehensibong pag-unawa sa tunay na layunin ng Crucifer. Gayunpaman, upang tunay na i-unlock ang tunay na potensyal nito, kailangan niya ng maraming estranghero na true energy. Kasabay nito, sa kabisera, nakaupo ang emperador sa sofa ng kanyang mansyon. Isang 30-year-old glamorous, looking woman in a revealing outfit ang nakatayo sa tabi niya at nag-uulat ng kanyang trabaho. Nang marinig ang kanyang ulat, nagtanong ang emperor, ano ang sitwasyon sa Centennial Corporation. Ipinaliwanag ng babae, nagpakilala kami ng ilang bagong gamot, at positibo ang reaksyon ng merkado. Gayunpaman, dahil kakatatag pa lang namin, hindi pa banggitin na maraming kumpanya ng pharmaceutical sa Sol, magiging mahirap dagdagan ang aming market share. Kami kailangan ng oras para mabaigo ang presensya natin. Nauubusan na tayo ng oras. Nagdilim ang mukha ng emperor, at agad siyang nagutos.
Bilasan mo ang proseso. Naiintindihan, sabi ng babae. Kaagad, dagdag niya. By the way, balita ko may bagong pharmaceutical company sa Kensington. Oh, natigilan ang emperador. Ano ang mga pinagmulan nito? Ipinaliwanag ng babae, ang kumpanya ay tinatawag na Masaya, at ang may-ari nito ay tinatawag na Quincy Zinus. Ang startup capital ng kumpanya ay humigit kumulang 10 bilyong dolyar. Quincy Zinus, kumunat ang kilay ng emperor at nag-isip sandali bago nagtanong, kumusta si James? Si James ay nasa ospital ng militar sa lahat ng ito. Nanghihina na siya araw-araw. Ngayon, kailangan siyang itulak sa isang wheelchair. I see. Sige, dismiss ka na. Naiintindihan. Tumalikod na ang babae para umalis. Sumandal ang emperor sa sofa at mamulong, Quincy, $10 billion. Masaya. Ano ang kinalaman nila kay James? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 773. Matapos ma-admit sa ospital sa loob ng kalahating buwan, gumaling na ang sugat ng baril sa kanyang binti. Bagamat hindi pa siya tuluyang gumaling, kailangan lang niyang magpahinga at lahat, magwo-workout lang. Nandito ang mga kalahan para iuwi siya. Matapos ibigay ni James ang 10 bilyong dolyar kay Thea, bumili si Gladys ng bagong villa malapit sa villa ng mga kalahan. Nandito ang lahat ng kalahan noong araw na pinalabas si Thea. Ngayon, si Thea na ang kumokontrol sa pananalapi ng pamilya. Kaya naman banibiro siya ng bawat kamag-anak niya. Thea, Itmiati has expanded its production recently. Business is booming because of you. Ang iyong tibilang Asclepius ay talagang nakatulong sa amin dito. I think it's time for some reforms. We can't continue order from other businesses. We have to pour money into our own R&D and produce medicine ourselves. Then, we will list the company on the stock exchange. Pinalibutan ng mga kalahan si Thiz at binomba siya ng at 8-hearing remarks. Samantala, napatingin si Thea kay James na malalim ang iniisip at hinawakan ang kamay nito. Degree ano sa tingin mo, honey? Ha? Habang malalim ang iniisip ni James, hindi niya narinig ang sinasabi ng iba. Sabi ni Thea, sabi ni Lolo, panahon na para sa Eternality na magpatupad ng ilang reforma at gumawa ng gamot sa ating sarili. Pagkatapos nating maipalaganap ang ating pangalan sa malayo, ilista natin ang kumpanya sa stock exchange. I'll leave it to you to decide. Wala akong masyadong alam sa mga ganitong bagay. Umiling si James, at tumingin kay Tiara. Tiara, ihatid mo ako sa taas. Pagod na ako. Sige, lumapit sa kanya si Tiara at dinala sa itaas. Pagkaalis ni James ay lumapit si Gladys kay Thea at mamulong. Thea, ikakasal ka ba talaga ulit kay James? Hindi na siya ang Black Dragon o ang may-ari ng Transgenerational Group, alam mo ba? Isa na siyang commoner ngayon. Besides, grabe na poisoned siya. Ang alingaw-ngaw sa kalye ay ang kanyang buhay ay nakabitin sa pamamagitan ng isang sinulid. Malapit na, hindi siya makalakad, at mamamatay siya ng mabagal at masakit na kamatayan. Tama si Gladys, Tommy chimed in. He's no longer the Black Dragon, Thea. He's trash now. Do you wish to be dragged by him for the rest of your life? Tumango si Megan. I think he's now useless. Will be the eye-suffering stock of the world if you marry him. Ang mga kalahan ay nag-alok ng kanilang mga opinyon sa bagay na ito. Bagamat sila ay nagpapasalamat sa tulong ni James, sila ay nalungkot nang makita ang kasalukuyang kalagayan ni James. Nagdilim ang mukha ni Thea. Anong pinag-uusapan niyo? Nandito pa kaya ang pamilya natin ngayon kung wala si James? Siya ang nagbigay sa akin ng $10 billion. There's no way that our family would have. Bumangon ng walang pera. Kahit manatiling nakarete sa buong buhay niya, hindi ko siya pababayaan. Huwag mo nang banggitin ang paksang ito. Nagkatinginan ang mga kalahan. Dahil si Thea ang may hawak ng pananalapi ng pamilya, hindi sila nang ahas na saktan siya. Pupuntahan ko siya para tingnan. Tumayo si Thea at umakyat sa taas. Sa isang kwarto sa ikalawang palapag. Nakahiga si James sa kama. Mapatla ang mukha niya nang pababa na siya ng hagdan. Gayunpaman, ngayong nasa kwarto na siya, bumalik ang kulay sa mukha niya. Tiara, kumusta ang sitwasyon ni Quincy? Tiara said, it's on the right track. I've sent her your formula,
and the product should have been manufactured. However, before we can introduce it to the market, we have to go through cumbersome procedures and government red tape. All this while, si Trera ay nanatili sa tabi ni James. Hindi lang niya inalagaan si James, kundi isa rin siyang tagapamagitan sa pagitan nila ni Quincy. Alam ni James na siya ang pinupuntirya. Kaya naman imbes na makipagkita o tawagan si Quincy ay pinadala niya si Tiara para ihatid ang kanyang mga mensahe. Sa pagkakataong iyon, pumasok si Thea, at agad na napatigil si Tiara sa pagsasalita. Utos ni Thea, maglaba ka na ng damit, Tiara. Ako na ang bahala kay James. Okay. Tumanggo si Tiara at umayos na siya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 774. Teka, degree. Pinigilan ni James si Trera na umalis. Lumingon si Tiais at nagtanong, mayroon pa bang problema? Tiningnan ni James sa mata si Thea at sinabing, I hired her to take care of me. She's not a maid of the Calahans. If you need someone to wash your clothes, go get yourself a maid. Ano ang ibig mong sabihin sa tal? Degree nagdilim ang mukha ni Thea, at umungal, dahil dito siya nakatira, siya ang aming utusan. Ano ang masama kong hilingin sa kanya na gumawa ng ilang mga gawain? Tsaka, tinanggap mo ba talaga siya? Don't think I don't know na kanina pa kayo nagpapalitan ng tingin at bulungan sa isa't isa. Inaakala mo ba akong tanga, James? She'll have to listen to me if she wants to stay in this villa. Otherwise, she's free to leave anytime. Tumayo si James at sinabing, Tiara, kunin mo ang wheelchair ko. Aalis na tayo. Naiiyak na hinawakan ni Thea ang braso ni James at nakiusap, kasalanan ko, James. Please don't leave. Bumantong hininga si James at umupo. Dahil sa ayaw niyang makitang nag-aaway sina James at Thea, nagmamadaling sinabi ni Tara, ayos lang James. Wala naman akong gagawin eh. Ako na ang maglalaba ng damit. Magpahinga ka na, utos ni James. Si Tiara ay hindi isang utusan. Malaki ang utang ni James sa kanya. Ayaw niyang makita siyang inuutusan ng mga Kalahan. Kalimutan mo na, magpahinga ka na. Pinili ni Thea na magkompromiso. Nakuha ko. Tumalikod na si Tiara para umalis. Bakas sa mukha niya ang disappointment. Masaya siya habang nasa tabi niya si James, pero nang makita niya si Thea, hindi niya maiwasang mainggit dito. Bakit hindi ako ang tunay na nasa tabi ni James? Honey, kamusta ang katawan mo? Umiling si James. Pinili niyang isantabi muna ang mga bagay na nasa isip niya. I'm doing alright at the moment. What about you? Are there any signs of the goo? Hindi. Umiling si Thea at sinabing, hindi ko maintindihan. Matagal na. Bakit hindi pa nagpapakita ang goo venom? Hinawakan ni James ang pulso ni Thiz at kinuha ang pulso nito. Normal ang lahat. Hindi lang iyon, nagsagawa ng full body check-up ang ospital bago siya pinalabas. Wala rin silang nakitang mali sa kanya. Kumunat ang noo ni James. Hindi ba goo venom ang pinakain sa kanya ni Rain? Ano iyon, kung gayon? Ano bang iniisip mo honey? Wala lang. Umiling si James. Okay, maliligaw na ako. Napatingin si Thea kay James. Nakasuot ng mapang akit ng ngiti, malandi niyang sabi. Kahit na matagal na tayong magkasama, hindi pa natin nagagawa. Gawin natin ngayong gabi, di ba? Nagbok si James kay Thiz at umiling. Natatakot akong wala sa kalagayan ko ngayon. Bagamat matagumpay niyang nalinang ang true energy at nagawa niyang sugpuin ang kamandag ng goo sa loob ng kanyang katawan, hindi niya nais na makipagtalik kay Thea. Kung tutuusin, hindi siya sigurado sa kanilang future together. Ay magiging irresponsible para sa Ham na gawin ito. I see. Nadismaya si Thea. Handa siyang ibigay ang sarili kay James. Kung alam niya sana ay aabot sa ganito, mas magiging aktibo sana siya habang nasa mabuting kalusugan pa si James. Ang lahat ng ito ay hindi mangyayari kung siya ay gumawa ng mas maaga. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 775. Humiga si James sa kama at nagpahinga. Maya-maya pa ay tapos na si Thea sa pagligo. Nakatapis ng tuwalya, lumapit siya kay James, na malalim sa pagmumuni-muni, at nagtanong na may kagalakan sa kanyang mukha, maganda ba ako, honey? Nang marinig iyon ni James ay napatingin siya sa kanya.
Kalalabas lang ni Thea sa shower kaya medyo magulo ang basang buhok pero nakakaakit din. Nang makita ito, napangiti si James. Tapos, nakangiting sabi niya, nakakahiya na ang katawan ko ay napakasama. Humiga si Thea sa kama at tumabi kay James. Embracing him in her arms, she consoled him gently, "You're gonna be fine. By the way, napansin kong may abala ka sa pagbabasa. Anong libro yan?" "Ordinaryong librong pang-medikal lang. Sinubukan kong maghanap ng mga paraan para gamutin ang kamandag ni Gu, ngunit pagkatapos ng pagbuklat ng mga pahina araw at gabi, wala akong nakita." Walang sinabi si James tungkol sa pangalawang volume ng librong panggamot. "Oh," Thea continued, "huwag kang mag-overthink ng mga bagay-bagay. Magiging maayos din ang lahat." Isinantabi ni James ang kanyang mga iniisip at pumasok sa isang estado ng malalim na pagmumuni-muni. As Thea was too captivating, not to mention that they were currently having skin contact, James nagmamadaling nagmuni-muni para alisin ang laman nito. Lumipas ang gabi ng tahimik. Kinabukasan, maagang nagising si Thea at nagtungo sa eternality. Matapos ma-admit sa ospital ng napakatagal na panahon, maraming trabaho ang dapat niyang harapin sa kumpanya. Kaya, bago pa man tuluyang gumaling ang kanyang mga sugat, hinahabol niya na pumasok sa trabaho. Oras na para kumain, James. May kumatok sa pinto. Pagkatapos, itinulak ito ni Tiara at pumasok. Nakasuot siya ng damit na hindi masyadong kaakit-akit o casual, na nagpamukha sa kanya sa presentable na babae mula sa tatlong prestihiyosong. Naka-cross-legged si James sa kama. Nang maramdaman ang presensya ni Tiara, binuksan niya ang kanyang mga mata. Agad niyang itinaas ang kanyang kamay, at isang malakas na bagzo ng hangin ang nabuo sa kanyang mga palad. Ang lakas ng pagsipsip ay nagpadala ng isang baso sa isang mesa na 2 metro ang layo na lumilipad patungo sa kanya, na madali niyang hinawakan. Nang makita ito, natuwa si Tears. Sumigaw siya, "Nagtrabaho ba ito?" Huminga si James ng ilang mga dumi at nakangiting sinabi, "Lalong lumalakas ang enerhiya sa loob ng aking katawan. Makokontrol ko na ito at lumikha ng isang mabagsik na puwersa ng pagsipsip." Matapos maglinang ng napakatagal, sa wakas ay makontrol na ni James ang true energy at ibahin ito sa isang malakas na puwersa. Mas malakas na siya ngayon kaysa dati. Gayunpaman, dahil mahina pa rin ang kanyang kasalukuyang true energy, hindi niya ganap na maalis ang kamandag ng Go. Kaya lang niyang pigilan ang gas sa loob ng kanyang katawan at pigilan ang mga ito sa pinsala ay. Nakangiti si Thea. Ang kanyang ngiti ay nagpatingkad sa kanyang mga dimples, na lalong nagpahanga sa kanya. "Ngayong nalinang mo na ang true energy, ayaw mo na." "Ma," tumanggo si James. Huminga siya ng malalim at sinabing, "I finally pulled it through. Next, I have to cultivate more and remove the gas inside my body. The Callahans are now having their meal, but they didn't prepare your portion. So, I made you some noodles. Are you eating downstairs or do you want me to bring it up here?" James said, "Up here. I guess, seeing them faces minutes my mood." Oo naman. Mabilis na bumaba si Tiax at dinala ang pana ng noodles sa kwarto ni James. Matapos matikman ang pansit, pinuri ni James, "Ang sarap talaga." Natuwa siya nang marinig ito. Pagkatapos ng almusal, hindi na nanatili si James sa villa bagkus ay lumabas na kasama si Tiara. Habang tinutulak ang kanyang wheelchair, nagtanong si Tiara, "James, about Thea." Degree however, not knowing what to say, she shut her mouth. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 776. Tanong ni James, "Anong gusto mong itanong?" Namula si Tiais. Sa kabutihang palad, hindi nakita ni James ang kanyang mukha habang tinutulak niya ang kanyang wheelchair. Kamakailan lamang, marami na siyang naririnig na chismis. Nabalitaan niya na bagaman matagal ng kasal sina James at Thea, hindi pa sila nakakapagtalik. "Thea has a nice figure," she said in a roundabout manner, "kung ako ay lalaki. I would have fall in love with her." Cut to the chase, Tiara. Hindi alam ni James ang gustong sabihin ni Tiara. Para sa kanya, ang isip ng babae ay marahil ang pinakamasalimuot na bagay sa lahat. Bulong ni Tiara, "Balita ko hindi ka pa nagkakaroon ng sexual relationship sa kanya. That true?" "Oo, totoo,
Pag-amin ni James. Oh, pagkatapos manatiling tahimik ng ilang oras, nagpatuloy siya, sa totoo lang, I'm fine with it. Ha? Natigilan si James. Ano ang sinusubukan niyang sabihin? Matangkad na pula ang pisngi ni Tias. Well, I heard that men have needs. If you don't mind, I can do it with you in Tia's stead. Sayo na ako, kung tutuusin. Nang marinig ito, nanatiling tahimik si James. Nagmamadaling nagtanong si Tiara, may nasabi ba akong mali? Napabuntong hininga si James. No, you said nothing wrong. It's all my fault. I kept you by my side kahit hindi ko kayang suklian ang nararamdaman mo. Ako ang nagpilit. Napakamot ng ulo si Tiara. Sa pagkakataong iyon, may lalaking lumapit sa kanila mula sa malayo. Nakasuot siya ng itim na jacket at itim na cap. Lumapit ang lalaki kay James at umupo sa isang bench na hindi kalayuan sa kanya. Pagkatapos, nagsindi siya ng sigarilyo at mamulong, namumuhay ng komportable, nakikita ko. Habang nasa labas ako, nag-aayos ng namamasyal ka rito. Bagamat mahina ang boses ng lalaki, nadagdagan ng husto ang pandinig ni James. Inangat ni Gay ang ulo para tingnan ang lalaki. Nang makita ang kanyang hitsura, sinabi ni James kay Tiara, itulak mo ako sa kanya. Okay. Tinulak ni Tiara si James sa gilid ng lalaki. Nakatingin sa lalaking nasa harapan niya. Tanong ni James, any results yet? This isn't the place to talk. I'll meet you in the underground parking lot. Tumayo ang lalaki, inayos ang kanyang cap, at umalis. Pagkaalis lang ng lalaki ay sinabi ni James, let's head over to the underground parking lot. Sige. Sa isang itim na sedan sa underground parking. Tinanggal ng lalaki ang kanyang cap. Siya ay walang iba kundi si Bayek Davis. Samantala, si James naman ay nakaupo sa tabi niya. Binatukan ni Blake ang ham na may gulat na ekspresyon sa mukha. Mas maganda ka ngayon. Nagawa mo bang linangin ang true energy? Ngumiti si James at nagtanong, anong negosyo mo sa akin? May nalaman ka ba? Tumigas ang mukha ni Blake. Ma'am. Madiin siyang tumango. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 777. Tumingin si James kay Blake at hinintay itong magsalita. Huminga ng malalim si Blake at sinabing, hindi mo mahulaan kung ano ang sinasaliksik sa lab na iyon sa mga bundok. Naiinis ang kanali ni James. Tinanong niya, ano ang nahanap mo? Nagpatuloy si Blake, alam mo ang tungkol sa Guvenom, hindi ba? Isa ito sa mga pinakamakamandag na bagay sa mundo. Ito ay tumatagal ng mga taon, kahit na mga siglo, upang mapataas ang 3 go. Ang bawat go ay nagtataglay ng nakamamatay na lason at hindi kilalang mga virus. Ano ang pinaka-nakakatakot tungkol sa kanila ang virus na dala nila? Ano ang ibig mong sabihin? Sa isang malungkot na ekspresyon, sinabi ni Blake, ang laboratorio ng pananaliksik ay nagsasagawa ng pananaliksik sa mga virus. Mga virus. Natigilan si James. Narinig mo na ba ang undead warrior? Tanong ni Blake. Umiling si James. Hindi. Ipinaliwanag ni Blake, sa pamamagitan ng paggamit ng mga virus upang baguhin ang cellular na istruktura ng katawan ng tao, ang individual ay magkakaroon ng napakalaking lakas. Hindi lang iyon, mawawala ang kanyang pisikal na pandama at magiging isang walang awa at coke-bloated na pupe na mandirigma na sumusunod lamang sa mga utos. Nakasuot siya ng shorty expression. Pagkatapos huminga ng malalim, nagpatuloy siya, pagkatapos mahanap ako ng Elite 8 nanograms sodium planes, sinimulan kong iset up ang aking plano. Pumasok ako sa research lab at nalaman ko tungkol sa programang pananaliksik na ito na may kinalaman sa pagbuo ng isang nakakatakot na virus. Kapag naubos, ang isang ordinaryong tao ay magiging isang walang takot at makapangyarihang mandirigma sa loob ng ilang maikling araw. Malungkot din ang ekspresyon ni James. Hindi niya inaasahan na ang emperador ay magsasaliksik ng isang nakakatakot na bagay sa dilim. Gaano kalakas ang isang tao pagkatapos ubusin ang virus? Degree tanong niya. Umiling si Blake. Hindi ko alam, pero hindi sila dapat maging mas mahina kaysa sa isang SSS, rank assassin. Marahil ay isang hakbang na lang sila para maging isang external martial arts master. Mayroon ka bang data sa pananaliksik? Tanong ni James. Naglabas si Blake ng USB drive at ibinigay kay James.
Nakuha lang ng Elite 8 ang USB drive na ito kaninang umaga. Pumunta ako dito para ihatid ito sa iyo kaagad. Hindi ko pa nakikita ang data ng pananaliksik, kaya hindi ko masabi kung ano iyon. Tinanggap ni James ang USB drive. Ang Emperor ay lihim na nagtipon ng maraming makapangyarihang tao sa kanyang tabi. Dahil dito, siya ay nalugmok sa isang maling pakiramdam ng seguridad. Kaya't nakuha namin ang mga kamay sa data ng pananaliksik. Ngayong ang data ay nalik, ang Elite 8 ay kailangang magtago o maaring iwanan si Saul ng The Dark Castle. Tumango si James. Got it. Salamat sa paalala. Maaaring may nilikhang undead warrior. Kung nais ng Emperor na imbestigahan ang pagnanakaw ng data ng pananaliksik, tiyak na ipapadala niya ang kanyang undead warriors. Kailangan mong maging maingat, patuloy ni Blake. Huwag kang mag-alala, hindi na ako ang ako ng nakaraan, nakangiting sabi ni James. Napatingin si Blake kay James. Nang makita ang tiwala sa kanyang mukha, masasabi ni Blake na nagawa ni James na linangin ang true energy. Siya ay pagkatapos din ng internal cultivation method. Ang pangunahing dahilan kung bakit pinili niyang makipagtulungan, kasama si James ay na-master niya ang internal cultivation method. Matagal nang narating ni Blake ang tuktok ng extremal martial arts. Isang hakbang din ang layo niya mula sa paglinang ng tunay na enerhiya. Na may ngiti sa kanyang mukha, hinimas niya ang kanyang mga kamay at nagtanong, paano ang bagay na ipinangako mo sa akin? Bahagyang kumaway si James, it's still in the research phase. Why the hurry? I will impart it to you once I thoroughly understand the whole thing. That way, you get to avoid doing anything redundant. Sige, kung ganoon. Nabigo si Blake. Alam niya kung ano ang ipinagpapasalamat ni James. Nababahala si James na matapos ibigay ang internal cultivation method kay Blake. Si Blake ay maglilinang ng true energy at magiging rogue. You're free to go. I should leave soon. Bumaba si James sa sasakyan. Samantala, nag-drive na si Blake. Isang dalagang nagtutulak ng wheelchair ang nakatayo sa gilid. Naglalakad papunta kay James gamit ang wheelchair, ngumiti si Tara. Siya ay simpleng kaibig-ibig. Tapos na ba ang usapan, James? Balik na ba tayo? Oo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 778. Tumango si James at sumakay sa wheelchair. Pagkatapos, bumalik sila. Pagtingin niya sa USB drive sa kamay niya, malalim ang iniisip niya. Ang undead warrior. Naging malungkot ang kanyang ekspresyon. Ang paggamit ng mga virus upang baguhin ang cellular na istruktura ng katawan ng tao ay hindi imposible. Kung tutuusin, gumamit na siya ng droga para palakasin ang kanyang katawan sa mga training session noon. Gayunpaman, ang mga virus ay mas nakakatakot kaysa sa mga gamot. Iyon ay dahil naranasan na niya ito noon pa man. Hindi nagtagal, nakarating na sila sa villa ng mga kalahan. Si Gladys ay naglalaro ng poker kasama ang kanyang mga kaibigan. Nang makita niya si James, nag-utos siya, James, bumili ka ng mga grocery at maghanda ng tanghalian. Ang mga kaibigan ko ay kakain sa atin dito. Mrs. Hill, siya ang dating Black Dragon. Paano mo siya nautusang bumili ng mga pagkain? Natigilan ang isa sa mayamang babae. Ito ay walang nakakagulat, ngumiti si Gladys. Kahit na siya ang Black Dragon, sinunod niya ang bawat utos ko. Kahanga-hanga. Dapat ipagmalaki mo na magkaroon ka ng ganoong manugang. Tumango naman ang dalawa pang babae. Si Gladys, gayunpaman, ay nanunuya. Proud. Hindi na siya ang Black Dragon. Hindi lang iyon, malubha na ang kanyang karamdaman. Hindi pinansin ni James ang pag-uusap nila. Agad naman siyang tinulungan ni Tiara na makatayo. Hindi mo ba ako narinig, James? Bingi ka ba? Nang marinig niya ito, napatigil siya sa paglalakad. Nakasuot ng galit na galit, malamig niyang sinabi, gumawa ka ng sarili mong pagkain. James, bibili ako ng grocery. Tulungan mo na kita sa taas, sabi ni Tiara. Nag-wave ng kamay si James. Hindi na kailangan yan. Halika, akyat na tayo sa taas. Galit na galit, nagmura si Gladys, huwag mong isipin na maaari kang manatili sa villa ng mga kalahan dahil lang sa kakampi mo si Thea. Sinasabi ko sa iyo ito, James. Hinding-hindi ako papayag na pakasalan ka ni Thea. Hindi siya pinansin ni James. Sa kwarto sa ikalawang palapag.
Binuksan ni James ang kanyang computer at ipinasok ang USB drive. Puno ito ng datos ng pananaliksik. Gayunpaman, dahil hindi siya siyentipikong mananaliksik, hindi niya maintindihan kung ano ang ibig sabihin ng datos. Inilabas niya ang USB drive at itinabi. Pagkaupo niya, bigla siyang nawala sa pag-iisip. Nang makita ito, nag-ingat si Tiara na hindi makagambala sa kanyang iniisip. Maya-maya, inutusan ni James, "Tiara, gusto kong pumunta ka sa military region." "Ma'am." Tumanggaw si Tiara. Pagkatapos, tinanong niya, "Hinahanap mo ba ang Blythe King?" Iniutos ni James, hilingin sa kanya na siyasatin ang bilang ng mga laboratorio ng pananaliksik na mayroon ang emperador sa loob ng Sol. Kung maaari, hilingin sa kanya na tumingin sa kabila ng Sol. Pagkatapos nito, gusto kong hanapin mo si Jay Fallon. Kailangan ko ang kanyang underground intelligence network para imbestigahan din ang bagay na ito. May iba pa ba? Iyon lang. Bahagyang kumaway si James. Naiintindihan. Tumalikod na si Tiara para umalis. Siya ay isang tagapamagitan sa lahat ng oras na ito. Habang ang mga mata at tenga ng emperador ay nasa lahat ng dako, hindi nang ahas si James na gamitin ang telepono. Kung tutuusin, madali para sa kanya ang mag-eavesdrop sa mga usapan ni James. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 779. Pagkaalis ni Tiara, umupo si James na naka-cross-leg sa sahig at pumasok sa isang estado ng malalim na pamamagitan upang simulan ang kanyang paglilinang. Kasabay nito, sa kabisera, sa mansion ng Emperor. Nakasuot ng malungkot na ekspresyon, ang Emperor ay nakaupo sa sofa habang sinenyasan ang galaw ng baril. Samantala, nakaluhod sa harapan niya ang isang lalaking nasa katanghaliang gulang. Tumingin siya sa paligid ng 40 taong gulang at may ordinaryong hitsura bukod sa peklat sa kanyang mukha. Nagmukha siyang kahindik-hindik. "Sabihin mo sa akin, ano ang susunod mong planong gawin?" Tanong ng emperador sa malamig na boses. Nanginginig sa takot, ang lalaking nakaluhod sa kanyang harapan ay nagsabi, "Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. 3 araw. Sa 3 araw, malalaman ko kung sino ang nakalusot sa research laboratory at nagnakaw ng datos ng pananaliksik. Talagang ibabalik ko ang data. 3 araw, Scar. Kung hindi mo mahanap ang data ng pananaliksik sa loob ng 3 araw, kukunin ko ang iyong ulo. Tandaan, patayin ang lahat ng nakakita ng data ng pananaliksik." Yun naiintindihan. Ang lalaking nakaluhod sa lupa ay tumanggo ng husto. Nagmura ang Emperor, napakawalang kwentang piraso ng She*T. Natigilan si Scar at natisod sa paglabas. Pagkaalis niya, lumabas ang isang maputing may balbas na matandang lalaki na may hawak na fly whisk sa kanyang kamay. Si Rain Maverick iyon. Hinaplos ng Emperor ang kanyang mga templo at nagtanong, "Ano ang iyong opinyon tungkol dito?" Umupo si Rain at sinabing, "Ikaw lang ang may hawak ng research data. Naturally, wala akong opinyon sa bagay na ito. Ako dapat ang nagtatanong sa'yo. Kung alam ito ng taong iyon, matatapos na ito para sa iyo." Nagdilim ang mukha ng emperador, at sinabi niya sa mahinang boses, "Ito ay katawa-tawa. Mahigpit ang seguridad sa mga laboratorio ng pananaliksik. Hindi lamang iyon, ang mga eksperimentong lab ay puno ng mga mekanismo. Sino ba yon? Paano nila nagawang nakawin ang data ng pananaliksik nang hindi namin napapansin?" Tanong ni Rain, "May kopya ka ba?" Tumanggo ang emperador, "I do. Gayunpaman, nag-aalala ako na ang data ay tumagas. Kailangan nating ibalik ito sa lalong madaling panahon." Nagtanong muli si Rain, "Kamusta ang research?" "Malapit na maging perpekto. Ang dami ng namamatay ay lubhang nabawasan. Gayunpaman, sasalakayin pa rin ng virus ang nervous system ng utak. Sa sandaling nahawahan ng virus, ang isang individual ay maaari lamang mabuhay ng maximum na 3 taon. Ito ay masyadong maikli. Ang mga karagdagang pagpapabuti ay kailangang gawin," sabi ng emperador. "Ma'am." Tumanggo si Rain. Malalim ang iniisip ng emperador. Pagkaraan ng mahabang panahon, nagtanong siya, "Si James kaya?" "Ha?" Saglit na natigilan si Rain. Pagkatapos, tinanong niya, "Bakit sa tingin mo?" Umiling ang Emperor. "Isang kutob lang. I have this feeling na may alam siya. Noong nasa kabisera pa kami, nagtanong siya sa akin tungkol sa 100 taon na ang nakalilipas.
Mukhang alam na niya ang plano noon pang isang siglo, hindi ko maintindihan. Sino ang impyerno na nagsabi sa kanya? Nanatiling tahimik si Rain. Nagpatuloy ang Emperor, naghinala rin ako kay James nang makatakas si Blake mula sa pagkakakulong. All this while, pinagmamasdan siyang mabuti ng mga tauhan ko. Gayunpaman, ang kanyang katawan ay humihina sa araw. Hindi lang iyon, itinutulak siya sa kanyang wheelchair kahit saan siya magpunta. Mukhang hindi niya kayang gawin ang ganoong gawain. Gayunpaman, pagkatapos ng insidente sa underground cavern, mahigpit ang seguridad sa Kensington. Hindi na makakalusot ang mga mersenaryo. Hindi maaaring siya iyon, sabi ni Rain. Ang aking Guvenom ay lubhang nakakalason. Sa susunod na ilang buwan, nakahiga na siya sa kanyang kamatayan. Sana nga, huminga ng malalim ang Emperor at sinabi, pero kung hindi si James, wala na akong maisip na iba. Malamig na sambit ni Rain, this is none of my concern. Aalis na ako. Tapos tumayo siya at umalis. Kasabay nito, bumalik si Scar sa laboratorio ng pananaliksik at agad na nagsimula, pagsisiyasat sa pagnanakaw ng datos ng pananaliksik. Pagkaraan ng isang araw, sa wakas ay may nahanap siya. Hindi ito ginawa ng isang tao. Sa halip, ito ay ginawa ng isang grupo ng mga tao, na nakalusot sa laboratorio ng pananaliksik sa mahabang panahon ang nakalipas. Gayunpaman, hindi malaman ni Scar ang anumang bagay tungkol sa kanilang mga pagkakakilanlan. Sa opisina ng laboratorio ng pananaliksik, hinaplos ang kanyang baba, malalim ang iniisip ni Scar. Scar, ito ang pinakabagong mga larawan. Pumasok ang isang alipors at inabot kay Scar ang ilang litrato. Mga larawang kuha sila nang mag-interact sina James at Blake. Si James ay iniulat na nakipag-ugnayan sa isang hindi kilalang lalaki malapit sa villa ng mga kalahan. Pagkapasok ng lalaki sa underground parking lot, sumunod naman agad si James. Nang makaalis ang lalaking ito, umuwi rin kaagad si James. Malayong tumingin sa mga litrato. Dahil si Blake ay nakakap at nakayuko sa buong oras, hindi maaninag ni Scar ang kanyang hitsura mula sa mga larawan lamang. Tinapik niya ang desk. Bilang taong namamahala sa laboratorio ng pananaliksik, responsable din siya sa pagbabantay sa kinaroroonan ni James. Pagkatapos, i-relay niya kung anong impormasyon, mahahanap niya sa emperador. Ngunit normal ang lahat dito. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 800. Ungol ni Scar. Pagkatapos, tinanong niya, may kainahinala ba sa babaeng nagtutulak ng wheelchair ni James? Sumagot ang alipors, lumabas siya sa umaga. Habang pinagmamasdan naming mabuti si James, hindi namin siya sinundan, pero humigit kumulang 3 oras siyang nasa labas. Sa oras na bumalik siya, mayroon siyang isang basket ng mga gulay. Dapat nasa labas siya para bumili ng grocery. 3 oras para sa grocery shopping. Bulong ni Scar. Then, he ordered, mula ngayon, bantayan mong mabuti ang babae. Gusto kong bantayan mo siya kung nasaan siya. Scar, pinaghihinalaan mo pa rin ba si James? Ayoko, pero ginagawa ng amo ko. Na-dismiss ka. Naiintindihan. Nanatili si James sa kwarto buong araw. Pati ang mga pagkain niya ay dinala sa kanya ni Tiara. Kinagabihan, bumalik si Thea. Pagkatapos magtrabaho sa buong araw, nakaramdam siya ng pagod, hindi pa banggitin na hindi pa gumagaling ang kanyang mga sugat. Pagka-uwi niya, umakyat siya sa itaas. Pagtingin kay James, na naka-crossleg sa kama na parang estatwa, nagtanong siya habang nagpapalit, anong ginagawa mo, honey? Dahan-daang iminulat ni James ang kanyang mga mata. Inalis ni Thea ang formal attire na suot niya. Pagkatapos, nagpalit siya ng komportableng damit. Sabi ni James, nagmumuni-muni ako. Hanggat hindi ako gumagalaw, hindi sasakit ang katawan ko. Pagkatapos magpalit, lumapit si Thea kay James at hinawakan ang kamay nito. Inaliw niya si James, habang may suot na malungkot na ekspresyon, magiging maayos ang lahat, honey. Umiling si James at sinabing, hindi ako gagaling. Nararamdaman ko na ilang buwan na lang ang natitira para mabuhay ako. Kailangan mong maghanda, Thea. Huwag mong sirain ang buhay mo dahil lang sa isang pailay na tulad ko. With an irritated expression, Thea said, anong pinagsasabi mo? Mula sa sandaling iligtas kita 10 taon na ang nakalilipas, ang ating mga kapalaran ay konektado. Kasalanan ko noon.
I swear hinding-hindi na kita pababayaan kahit kailan. Pagkasabi niyon ay humiga siya sa kama at umupo. Pagkatapos, hinailan niya si James at sinabing, ay patong mo ang ulo mo sa mga hita ko. Ipapamasahe ko. Naalala ni Thea ang sinabi ni Quincy na madalas sumakit ang ulo ni James, kaya kailangan niyang patuloy na imasahe ang ulo nito para maibsan ang sakit. Hindi na kailangan. Hindi masakit ang ulo ko. Honey, napapansin mo ba akong hindi karapat-dapat? Bakit mo tinanggap ang alok ni Quincy na imasahe ang iyong ulo ngunit hindi ang akin? Ako ang asawa mo, James. Nang marinig ito, hindi ito pinabulaanan ni James. Ayaw niyang makipag-away kay Thea, ni hindi niya gustong mag-overthink ng mga bagay-bagay. Agad siyang humiga sa mga hita ni Thea. Samantala, marahang minasahe ni Thea ang kanyang ulo. Kumatok, 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 may kumatok sa pinto. Oras na para kumain. Tumayo si James mula sa mga hita ni Thea at sinabing, bumaba na tayo at kumain na tayo. Ma'am. Bumangon si Thea at sinabing, here, you can lean on me. Tinanggap ni James ang alok niya. Sa kanyang suporta, bumaba sila. Isang kabataan at magandang dalaga ang nakatayo sa labas ng pinto. Nakasuot ng apron, nakatali ang kanyang buhok sa isang nakapusod, na nagpapakita ng kanyang noo. Ang kanyang matingkad na ngiti ay nagpatingkad lamang sa kanyang dimples. James, Thea, ma'am. Marahang tumango si Thea. Samantala, sinabi ni James, pasensya na sa pag-istorbo sa iyo sa aming pagkain sa bawat oras. Ngumiti si Tiara. Hindi naman. Binabayaran ako para gawin ito, pagkatapos ng lahat. Wala naman akong magagawa diba? Walang ibang sinabi si James. Sa baba, si Gladys ay lumabas, at si Benjamin ay wala sa bahay. Wala ring nakakaalam kung saan nagpunta sina David at Alisa. Silang tatlo lang ang nasa bahay. Pagkatapos ng hapunan, umakyat si Thea para ayusin ang mga dokumento ng kumpanya. Samantala, naghuhugas ng pinggan si Tiara. Pumasok si James sa kusina. Nang makitang si James iyon, ngumiti si Tiara. Malapit na akong matapos, James. Aalis ako mamaya, sinabi sa akin ni Doktor. Follow na ang mga resulta ay ilalabas ngayong gabi. Ma'am, tumango si James at sinabing, mag-ingat ka ha. Kung may mangyari, tawagan mo lang ako. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 801. Dahil si James ay mahigpit na binabantayan ng mga tauhan ng Emperor, maaari na lamang siyang umasa kay Tiara na makipag-ugnayan sa iba. Nag-aalala siya na may mangyari sa kanya, kaya pinaalalahanan niya itong mag-ingat. Ngumiti ng matamis si Tiara. Magiging maayos din. Matagal na sana silang gumawa ng hakbang laban sa akin kung gusto nila. Tsaka isa lang naman akong tinanggap mo. Wala silang dahilan para i-target ako. Anyway, ingat ka. Tiyak na kikilos ang emperador ngayong ninakaw na ang datos ng pananaliksik. Bawat kilos ko ay binabantayan niyang mabuti, at posibleng maging sa iyo. Huwag kang mag-alala, mag-iingat ako. Tatawagan kita kung may mangyari. Mangyaring umalis sa kusina ngayon. Kailangan kong maghugas ng pinggan. Nakuha ko. Tumalikod na si James para umalis. Gayunpaman, hindi siya umakyat bagkus na natili sa sala. Matapos ayusin ang kusina, lumabas si Tiara na may dalang trash bag. Pupunta na ako, James. Sige, mag-ingat ka. Ngumiti ng matamis si Tiara at umalis. Umakyat na lang si James nang wala na siya. Nakaupo si Thea sa harap ng screen ng computer habang binabasa ang Statement of Information ni Eternality. Lumapit si James sa kanya. Nang makitang abala siya sa trabaho, pinaalalahanan siya nito, huwag mag-over-exercise. May venom ka pa sa katawan mo. Nakuha ko. Lumingon si Thea at ngumiti kay James. Hindi na nagsalita si James at agad na pumunta sa kama. Naka-crossleg siya dito at sinimulan ang kanyang pagmumuni-muni. Samantala, lumabas ng bahay si Tiara na bitbit ang trash bag. Matapos itapon ang basura, tumawag siya ng taxi at tumungo sa Herbal Biotech sa Medical Street. Sa isang opisina sa Herbal Biotech, binati siya ni Dr. Fallon, halika, maupo ka. Umupo si Tiara at nagtanong, any results? Oo, tumango si Jay. Ang kanyang underground intelligence network ay kumalat sa buong Sol. Ang pagkuha ng kanyang mga kamay sa impormasyong ito ay isang piraso lamang ng cake.
Naglabas siya ng dokumento at iniabot kay Tiara. Lahat ng gusto ni James ay nasa dokumentong ito. Ibigay mo na lang sa kanya. Salamat. Hindi nagtagal si Tiara. Gayunpaman, bago siya umalis sa Herbal Biotech, pumunta siya sa front desk at bumili ng gamot. Kung tutuusin, matagal na niyang sinusundan si James. Sa ilalim ng kanyang patnubay, ang kanyang mga kasanayan sa counter-reconnaissance at anti-tracking ay napabuti ng husto. Alam niyang malaki ang posibilidad na siya ay binabantayan, kaya bumili siya ng isang dakot na gamot para linlanggan ang kanyang kaaway. Sa kalsada sa labas ng Herbal Biotech, isang itim na sedan ang nakaparada doon. 5 lalaki ang nakaupo sa loob ng sasakyan. Tanong ng isa sa kanila, "Sir, naiintindihan ko kung bakit namin pinapanood si James, pero bakit namin ini-stalk ang babaeng ito? May punto ba ito? Ito ang utos ni Scar. Pakinggan mo lang ang sasabihin ko. Sa aking palagay, dapat ay dukutin na lang natin siya. Kapag na-interrogate namin siya, she'll definitely spill the beans. Hindi na natin kailangang mag-aksaya ng oras dito." Tama si Asia. Dapat dinukot na lang natin siya. Sir, dukutin natin ang babae at itatanong natin. Kung nagagawa naming makakuha ng ilang impormasyon mula sa kanya, malaki ang gagantimpalaan namin. Tsaka may itsura siya. May enjoy pa natin ang sarili natin. Masaya silang nagkukwentuhan nag-uusap. Naging miserable si Nasser nitong mga nakaraang araw. Ang kanyang mga kasamahan, ay lahat abala sa pakikipag-ugnay sa mga magagandang modelo. Samantala, kalahating buwan na siyang nanonood ng isang lalaki at ang kanyang barkada. Matapos mag-isip sandali, nag-utos si Nasser. Gawin natin ito. Sa sandaling iyon, lumabas si Tiara sa Herbal Biotech. May dalang plastic bag sa kamay niya. Nasa loob nito ang ilang gamot at ang impormasyong inihanda ni Jay para sa kanya. Tumayo si Tiara sa gilid ng kalsada at tumawag ng taxi. Sa sandaling umalis ang taxi, ang itim na sedan ay sumunod sa likuran. Bago makaalis ang taxi sa Medical Street, ang itim na sedan ay bumilis sa isang junction at bumangga dito. Bang! Napakalakas ng puwersa na maging ang bumper ng taxi ay tuluyan ng na-deform. Agad na huminto ang taxi, at ang driver ng taxi ay bumaba ng sasakyan upang ihampas ang bintana ng itim na sedan. Ano bang problema mo? Bumaba sa kotse ang mga lalaking nakasakay sa itim na sedan at pinaghahampas ang taxi driver. Bumagsak sa lupa ang driver, humahagulgol sa sakit. Dahil nakaupo si Tiara sa backseat, nontog ang ulo niya sa front seat ng may impact. May bagbog ang kanyang noo, at umagos ang dugo sa kanyang mukha. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 802. Nataranta. Natagalan si Tere para maalala ang sarili. Pagkatapos, binuksan niya ang pinto ng kotse upang silipin kung ano ang nangyayari. Sa sandaling bumukas ang pinto, gayunpaman, isang lalaki ang sumugod sa kanya at tinakpan ang kanyang bibig. Pilit niya itong hinayla papasok sa itim na sedan. Bago pa makapag-react ang taxi driver ay nakaalis na ang itim na sedan. Agad siyang tumawag ng pulis. Ang itim na sedan ay agad na tumungo sa mga suburb. Sa kotse, napatikip naman ang bibig ni Tiara, at naipit siya sa backseat ng sasakyan. Limitado ang kanyang lakas, kaya hindi siya makawala kahit anong pilit niya. Kinuha ni Nasser ang plastic bag sa kamay at hinalungkat ito. May nakita siyang dokumento sa loob at agad niya itong binuksan. Nang makita niya ang nilalaman, namutla ang mukha niya. "Bilisan mo, bumalik ka sa base. Kailangan kong mahanap agad si Scar." Sa villa ng mga kalahan. Nakaupo si James sa kama at nagmumuni-muni. Tumingin siya sa oras, 10 PM na noon. 2 oras nang wala si Tiara. 1 oras lang dapat ang round trip sa Medical Street, pero hindi pa rin siya bumabalik. Kumunat ang noo ni James. Agad niyang inilabas ang phone niya at tinawagan si Tiara. Paumanhin, hindi available ang numerong na-dial mo. Hindi natuloy ang tawag dahil naka-off ang phone ni Tiara. Masama ang kutob ni James na baka may nangyari sa kanya. Nagmamadali siyang bumangon. Matapos ayusin ang mga file ng kumpanya sa loob ng ilang oras, sa wakas ay tapos na si Thea sa kanyang trabaho. Nag-inat siya at tumayo. Nang makitang nagmamadali si James, nagtataka siyang nagtanong, "Saan ka pupunta, honey?" "Downstairs," sagot niya at agad na bumaba. Pagkatapos, kinuha niya ang landline, telepono at tinawagan ang Blythe King.
Hindi nagtagal, sinagot ng Blythe King ang tawag. Sino ang tumatawag? Ako ito, James. James, wala pa akong nahahanap. Hindi kita tinatawagan para magtanong tungkol dyan. Gusto kong gamitin mo ang satellite positioning system ng militar para mahanap ang lokasyon ng telepono ni Tiara. Natigilan ang Blythe King. Tinanong niya, may nangyari ba? Pwede naman. Hindi pa ako sigurado. Sige, check ko agad. Babawi ako sa iyo mamaya. Matapos ibaba ang tawag, mabilis na ginamit ng Blythe King ang kanyang mga espesyal na pribilehiyo upang mahanap ang kay Tiara, telepono. Kitang-kita niya ang mga galaw nito sa buong araw. Gayunpaman, nawala ang signal 2 oras na ang nakakaraan. Agad na inimbestigahan ng Blythe King ang lokasyon kung saan nawala ang signal niya. Noon niya nalaman na may pagdukot sa junction kung saan huling nakita ang signal nito. Nagsimula na ang pulisya ng imbestigasyon. Matapos malaman ang mga pangyayari ay agad niyang tinawagan si James. May nangyari, James. Ilang oras ang nakalipas, nagkaroon ng aksidente malapit sa junction sa labas lamang ng Medical Street, at isang batang babae ang dinukot. Tumawag na ng pulis ang driver. Pagkatapos ng ilang imbestigasyon, nalaman na ang babae ay si Tiara. Agad na nagdilim ang mukha ni James. Nakikiusap ako sa iyo, Blythe King. Mangyaring hanapin siya para sa akin. Huwag kang mag-alala, gagawin ko ang aking makakaya. Binaba ng Blythe King ang telepono. Pagkatapos nito, tinawag niya ang puwersa ng pulisya, ang militar na ngayon ang kukuha ng imbestigasyon sa pagdukot sa batang babae malapit sa Medical Street. Mangyaring ipadala ang lahat ng magagamit na impormasyon sa amin ng sabay-sabay. Subaybayan ang lokasyon ng itim na sedan sa loob ng 5 minuto. Gusto kong naka-standby ang hukbo ng Blythe, maging handa na umalis anumang oras. Ibinigay ng Blythe King ang kanyang mga utos. Samantala, hindi pa rin mapakali si James na naka-off ang telepono ni Tiara. So, tinawagan na rin niya si Jay. May nangyari. Dinukot si Tiara. Gamitin ang iyong underground intelligence network para malaman kung sino ang nasa likod nito. Kung maaari, hanapin ang lokasyon ni Tiara. Nakuha ko. Sisimulan ko kaagad ang paghahanap. Agad na nagsimulang maghanap si Jay ng i-end na niya ang tawag. Sa pagkabalisa, umupo si James sa sofa na may hawak na sigarilyo. Wala siyang magawa kundi maghintay. Bagamat hindi niya alam na ang mga tauhan ng emperador ang dumukot kay Tiara, hindi niya alam kung saan siya dinala. Lahat sila ay walang awa, kaya nag-alala si James na baka mapahamak si Tiara. Puputulan kita kapag may nangyari sa kanya. Naikuyom ni James ang kanyang mga kamao, at may lumabas na ugat sa kanyang leeg. Baka sa mukha niya ang mamamatay tao. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 803. Puno ng panghihinayang si James. Nang ibigay sa kanya ni Blake ang data ng pananaliksik sa kanya sa umaga, alam niya na ang emperador. Tiyak na gagawa ng hakbang. Sa kabila ng pagpapaalala kay Tiara na mag-ingat sa kanya, hindi niya inasahan na magiging ganoon kabilis ang pagkilos ng emperador. Sa loob lang ng isang araw, dinukot si Tiara. Kung hindi siya hiniling ni James na pumunta sa kinaroroonan ni Jay para sa impormasyon, hindi ito mangyayari sa simula pa lang. Tahimik siyang umupo sa sofa. Lumapit si Thea sa kanya. Nang makita ang malungkot nitong ekspresyon, umupo siya sa tabi niya at hinawakan ang kamay niya. Anong problema, honey? Hindi ba maganda ang pakiramdam mo? Umiling si James. Wala lang. Wala siyang balak sabihin kay Thea ang mga plano niya. Kasabay nito, sa rehiyon ng militar. Matapos kunin ang kaso ng pagdukot kay Tiara at matanggap ang lahat ng impormasyon hinggil sa insidente, sinimulan agad ng militar ang kanilang investigasyon. Na-access nila ang mga security feed at nalaman na ang itim na sedan ay umalis sa lungsod. Dahil walang mga surveillance camera sa labas ng lungsod, nawalan ng pagsubaybay ang militar sa lokasyon ng itim na sedan. Gayunpaman, ang militar ay may mas malaking kapangyarihan kaysa sa puwersa ng pulisya. Si Sol ang pinakamakapangyarihang bansa sa Earth. Sa itaas ng kalangitan, maraming satellite ang nakabantay sa bawat sulok ng Sol. Agad na ginamit ng Blythe King ang kanyang mga espesyal na pribilehiyo at na-activate ang satellite surveillance. Matapos kunin ang satellite images, alam na niya ngayon ang direksyong tinatahak ng itim na sedan. Nalaman din niya ang patutunguhan nito. Gamit ang impormasyon sa kamay,
Tinawag ng Blythe King si James. Kanina pa hinihintay ni James ang tawag ng Blythe King. Nasa gilid siya ng upuan niya, hindi mapakali. Sa sandaling iyon, tumunog ang kanyang telepono. Dali-dali niyang kinuha ang telepono at nagtanong, ano ang sitwasyon? Sinabi ng Blythe King, ang itim na sedan ay patungo sa direksyon ng Lily City, ngunit natalo kami, track ng G sa isang bundok malapit sa hangganan ng Kensington at North Kensington. Walang nakita ang satellite surveillance dahil may malapit na base militar. Nang marinig ito ni James ay natigilan. Tinanong niya, mayroon bang mahigpit na binabantay ang laboratorio ng pananaliksik sa bundok? Oo, nagpatuloy ang Blythe King, isa ito sa mga research laboratories na inutusan mo kay Tiara na hilingin sa akin na mag-imbestiga. Pakiusap sa isang bylies ang hukbo ng sabay-sabay at palibutan ang laboratorio ng pananaliksik. Nakikiusap ako, iligtas mo si Tiara para sa akin. Susubukan ko, ngunit hindi ko maipapangako na gagana ito, sabi ng Blythe King. Ito ay base militar, kung tutuusin. Hindi ito nasa ilalim ng aking jurisdiction. Kung mag-present sila ng special permit from the higher-ups, hindi ako basta-basta makakapasok. Sige, kung ganoon. Kung sakaling mangyari iyon, may iisipin ako. Nakasuot ng masungit na ekspresyon, ibinaba ni James ang telepono. Samantala, si Thea ay nasa tabi niya sa lahat ng oras na ito. Nalilito sa kakaibang sinabi ni James, nagtanong siya, ano ang pinag-uusapan mo, honey? May tinatago ka ba sa akin? Hindi honey, gabi na ngayon, dapat matulog ka na. Ano naman sayo, may hawak ako, ngayon, magpahinga ka na. Marahan na tinulak ni James si Thea. Alam ni Thea na may tinatago si James sa kanya. Gayunpaman, dahil walang plano si James na sabihin ito sa kanya, hindi siya nagpumilit. Umakyat siya sa taas at dumiretso sa kwarto niya. Nanatili si James sa sofa, nagsindi ng sigarilyo, at malalim ang iniisip. Maya-maya, kinuha niya ang phone niya at tinawagan si Blake. Agad na pumasok ang tawag. Nagsalita si Blake, may problema ba, James? Tanong ni James, umalis ka na ba? Sagot ni Blake, hindi pa. Ako ay isang taong hindi dokumentado, kaya hindi ako basta-basta makadaan sa customs sa sikat ng araw. Mahigpit ang seguridad sa mga hangganan kamakailan. Naglalaying low pa ako ngayon. Inutusan ni James, dalhin ang Elite 8 sa Kensington. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 804, nang marinig ito ni Blake ay natigilan. Tapos, tinanong niya, bakit? May nangyari ba? Na-abduct si Tiara. Siya ay dapat na ngayon ay nasa laboratorio ng pananaliksik ng emperador, ang militar ay nagpakilos. Kung mabaigaw sila, pipilitin nating pumasok para iligtas siya at sunugin ang lugar habang nariyan tayo. Madilim ang mukha ni James. Sa lahat ng ito, tinutumbok siya ng emperador, ngunit nanatiling pasibo si James. Naiintindihan kong pinuntirya ng emperor si James, ngunit paulit-ulit na ginagawa ng emperor ang mga taong nakapaligid sa kanya. Una, si Thea. Ngayon, si Tiara. Si Tiara ay isang mabait na babae, at minsan ay binaygaw siya ni James. Kung may mangyari man sa kanya, habang buhay siyang magsisisi. Oras na para ipakita sa emperor na hindi siya pushover. Sige, pupunta ako dyan sa loob ng 3 oras. Binaba ni Blake ang telepono. Itinabi ni James ang phone niya sa tabi. Sumando siya sa sofa at tinakpan ang mukha. Kasabay nito, sa rehiyon ng militar. Pinakilos ng Blythe King ang hukbo. Daan-daang helicopter ang nagtungo sa bundok malapit sa hangganan ng Lily City. Sa isang bundok malapit sa hangganan ng Lily City. Ito ay isang laboratorio ng pananaliksik. Nakapwesto sa labas ang mga lalaking kumpleto sa sandata. Sa isang opisina sa base. Kumunat ang noo ni Scar nang makita ang impormasyong ibinalik ng kanyang mga alipors. Sa pagtingin sa isa sa kanyang mga alipors sa harap niya, tinanong niya, nahanap mo ba talaga ito sa babaeng nasa tabi ni James sa lahat ng oras na ito? Nakatayo doon ang isang mukhang 30 anyos na lalaki. Ang pangalan niya ay Nasser Mozart, isa sa mga nasasakupan ni Scar. Tumanggo si Nasser. Totoo naman, Scar, dinukot ko pa siya. Nasa basement siya ngayon. Nang marinig ito, kumunat ang noo ni Scar. Ang weird. Sinabi mo sa akin na buong araw mo siyang sinusundan. Bukod sa herbal biotech,
Wala na siyang ibang pinuntahan. Paano niya nakuha ang impormasyong ito? Hindi ako sigurado. Sige, na-dismiss ka na. Kumaway si Scar. Naiintindihan. Tumalikod na si Nasser para umalis. Pagkaalis niya, inilabas ni Scar ang kanyang telepono at tinawagan ang Emperor. Maya-maya, tumunog ang tawag. May nangyari, boss. Nagtanong ang Emperor sa malamig na boses, ano ang ibig mong sabihin dyan? Nagmamadaling paliwanag ni Scar, nahuli ng mga subordinate ko ang babaeng nasa tabi ni James all this while. Ang kanyang pangalan ay Tiara Youngblood. Natagpuan namin ang isang piraso ng impormasyon sa kanya. Ang mga lokasyon ng lahat ng mga laboratorio ng pananaliksik sa loob ng Sol ay malinaw na nakasaad dito. Bagaman hindi ko matiyak ang pagiging tunay nito, ang ilan sa mga impormasyon ay tumpak, na kinabibilangan ng laboratorio ng pananaliksik na aking pinangangasiwaan. Nang marinig ito, ang Emperor ay napabulalas, totoo ba iyon? Oo, ilang laboratorio ng pananaliksik ang nakasaad dito. Matapos tingnan ito, sumagot si Scar, 18. Nang marinig ito, nagdilim ang mukha ng emperador. Hindi niya inaasahan na alam ni James ang kanyang ginagawa. Nalaman pa ni James ang bilang ng mga laboratorio ng pananaliksik sa ilalim ng kanyang kontrol pagkatapos ng ilang investigasyon. Tanong ni Scar, ano ang dapat nating gawin ngayon, boss? Matapos mag-isip ng mahabang panahon, sinabi ng Emperor, pabayaan mo muna ang babae. Pupunta ako doon at ako mismo ang magtatanong sa kanya. Gagamitin natin siya para akitin si James dito at wakasan ang kabiguan na ito minsan at magpakailanman. Nagalit ang emperador. Nangyari lang ito dahil naging maawain si Rain noon. Kailangang mamatay si James. Ito ang tanging paraan para sa emperador. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 805. Hinintay ni James ang balita ng Blythe King at bumalik si Blake sa Kensington. Sinabi ng Blythe King kay James na ang laboratorio ng pananaliksik ay malapit na nauugnay sa militar. Gayunpaman, bagamat siya ang commander sa pinuno ng 5 hukbo, ang laboratorio ng pananaliksik ay binabantayan ng Red Flame Army. Kung magpresente sila ng mga dokumento mula sa nakatataas, wala siyang magagawa kundi ang tumayo. Kung mabaigo ang Blythe King, walang magagawa si James kundi ang kunin ang mga bagay sa sarili niyang mga kamay. Ang Blythe King ay mabilis na kumilos. Daan-daang helicopter ang umikot sa kalangitan, at 10,000 ng Blythe Army ang gumagalaw. Hindi nagtagal, nakarating sila sa bundok kung saan matatagpuan ang research laboratory. Sa labas ng research laboratory, maraming bantay. Bagamat hindi sila nakauniporme ng militar, sila ay ganap na armado. Anong ingay iyon? Inangat ng mga gwardya ang kanilang mga ulo at nakita ang mga helicopter na patungo sa kanilang direksyon mula sa malayo. Matapos mapansin ang emblem sa helicopter, ang kulay ay pinatuyo sa kanilang mga mukha. Agad silang sumigaw, narito ang Blythe Army. Kasabay nito, 2 lalaki ang nakaupo sa loob ng isang opisina ng research laboratory. Ang isa sa kanila ay si Scar, at ang isa ay isang 40 taong gulang na lalaki. Ang kanyang pangalan ay Tristan Wolfgang. Siya ay isang tenyente ng Red Flame Army at isa sa mga taong namamahala sa laboratorio ng pananaliksik. Habang nasa kalagitnaan ng pag-uusap ang dalawa, may kumatok sa pinto. "Come in," sabi ni Tristan. Bumukas ang pinto at pumasok ang isang lalaking naka-black suit. Nag-uulat, papalapit na ang Blythe Army. Ano? Sabay na tumayo sina Tristan at Scar. Na may malungkot na ekspresyon sa kanyang mukha, sinabi ni Scar, dapat nandito sila para kay Tiara Youngblood. Hindi ko inaasahan na makukumbansi pa rin ni James ang Blythe King na kumilos kahit hindi na siya ang Black Dragon. Tumingin siya kay Tristan at nagtanong, ano ang dapat nating gawin ngayon? Matapos ay compose ang sarili, marahang iwinagayway ni Tristan ang kanyang kamay. Hindi naman big deal. Ang laboratorio ng pananaliksik ay pag-aari ng emperador. Kung wala ang kanyang pahintulot, ang Blythe Army ay hindi maglalakas loob na pumasok. Bukod dito, ang emperor ay darating pa rin dito sa lalong madaling panahon. Sa anumang kaso, titingnan ko. Nag-walk out si Tristan. Sa labas, unti-unting lumalapit ang Blythe Army. Sa pag-hover sa langit, bumukas ang pinto ng helicopter.
Pagkatapos, bumaba sa isang lubid ang isang grupo ng mga ganap na armadong lalaki. Samantala, dahan-daang lumapag ang isa pang helicopter sa isang bakanteng lupain. Bumaba sa helicopter ang Blythe King, na nakasuot ng kanyang robe. Sa pangunguna ni Tristan, lumapit sa kanya ang mga gwardya ng research laboratory. Nang makitang napapaligiran ang base, hindi natakot si Tristan. Lumapit siya kay Blythe King at nagtanong, ano ang kahulugan nito, Blythe King? Sinulyapan siya ng Blythe King at sinabing, nakatanggap ako ng ulat na nagsasabi na isang batang babae ang dinukot sa Kensington ngayong gabi. Matapos maglunsad ng investigasyon sa bagay na ito, nalaman ng pulisya na ang itim na sedan na dumukot sa batang babae ay pumunta dito. Dahil mahigpit ang seguridad, hindi banggitin ang puwersa ng pulisya ay walang jurisdiction dito, kinuha na ngayon ng militar ang kaso. Humalaklak si Tristan. Wow! Ikaw ay isang abalang tao, Blythe King. Hindi pinansin ang sinabi ni Tristan, ang Blythe King ay nagutos, lahat ng walang kaugnayang tao, mangyaring tumabi. Magsasagawa ng investigasyon ng militar. Babarilan ang mga humahadlang sa atin. Naiintindihan. Sabay-sabay na umalangaw-ngaw ang mga boses ng Blythe Army. Samantala, itinutok ng Red Flame Army ang kanilang mga sandata sa paparating na Blythe Army. Malamig na sinabi ng Blythe King, sinisikap mo ba akong pigilan? Sumagot si Tristan, ito ay isang ilalim kung nasa ilalim ng laboratorio ng pananaliksik, tutuusin. Ang Red Flame Army ang namamahala sa pagtatanggol dito. Bagamat teknikal na nasa iyong jurisdiction ang lugar na ito bilang Commander-in-Chief ng 5 hukbo, wala kang karapatang makialam sa mga gawain ng Red Flame Army. Ang Red Flame Army. Malamig na ngumiti ang Blythe King. Nasaan ang ebidensya? Kunin mo sila. Sumulong ka ng isang hakbang at magpapaputok kami. Sigaw ni Tristan. Tense ang atmosphere. Isang labanan ay nasa bingit ng sumiklab. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 806. Dahil ayaw ng palakihin pa ang tensyon, ibinigay ni Tristan ang kanyang identity card sa Blythe King at sinabing, ako si Tristan Wolfgang, tenyente ng Red Flame Army. Ito ang aking identity card. Kinuha ng Blythe King ang identity card at pasimpleng sinulyapan ito. Pagkatapos, iniabot sa kanya ni Tristan ang isang dokumento at sinabing, ito ay isang mahalagang laboratorio ng pananaliksik ng militar. Ang proyekto ng pananaliksik ay mahigpit na confidential na iintindihan ko na ikaw ang Commander-in-Chief ng 5 hukbo. Sa normal na mga pangyayari, hindi ko susuwayin ang iyong mga utos. Gayunpaman, mayroon akong tungkulin na dapat gampanan. Kung pipilitin mong pumasok, wala akong choice kundi lumaban hanggang sa mapait na dulo. Mangyaring huwag gawing mahirap ang mga bagay para sa akin. Nagdilim ang mukha ng Blythe King. Alam niyang mangyayari ito bago pa man siya dumating. Sa ngayon, nakatali siya. Pagkatapos mag-isip sandali, nagutos siya, umalis. Naiintindihan. Agad na umatras ang Blythe Army. Sa sandaling umatras sila, tinawag ng Blythe King si James. Pasensya na, James. Ipinakita sa akin ng hukbo ng Red Flame ang kanilang mga dokumento na hindi ako makakapasok. Alam ni James na ito ang kalalabasan. Huminga siya ng malalim, naiintindihan ko, ayos lang. Ipaubaya mo sa akin ang lahat. Pagkatapos, binaba niya ang telepono. Umakyat siya sa taas at dumiretso sa kwarto niya. Bagamat nakahiga si Thea sa kama ay hindi pa ito natutulog. Nang makitang nagpalit si James ng robe, nagtanong siya, aalis ka ba, honey? Nanatiling tahimik si James. Pagkatapos magpalit ay lumingon siya kay Thea at tumango. Oo, may emergency. Baka hindi na ako makabalik ngayong gabi. Magpahinga ka muna, honey, aniya at tumalikod na para umalis. Kumunat ang noo ni Thea at mamulong, bakit siya lalabas ng ganitong oras? Gusto niyang tanungin si James. Gayunpaman, pinili niyang manahimik. Bagamat pinaulanan siya ng pangangalaga ni James sa ospital at bumalik pa sa villa ng mga kalahan kasama niya, pakiramdam niya ay marami itong itinatago sa kanya. Nasa tabi niya ang pisikal na katawan niya, ngunit nasa ibang lugar ang puso niya. Si James mismo ang nagmaneho. Hindi pa nakakarating si Blake sa Kensington, pumunta muna siya sa Common Clinic. Ang klinika ay matagal nang nasira. Ang mga counter ay natatakpan ng alikabok at sapot.
Binuksan ni James ang isang kahon at kumuha ng ilang pilak na karayom at itinago sa kanyang kamiseta. Pagkatapos, nagmamadali siyang naglakad patungo sa tagpuan. Pagkalipas ng 2 oras, humigit kumulang kalahating gabi, dumating si Blake kasama ang Elite 8 na nakasunod sa likuran. Sa isang kalsada sa suburb ng Kensington, 2 kotse ang nakaparada ng magkatabi. Ang isa ay kay James, habang ang isa ay kay Blake. Bumaba si Blake at ang Elite 8 sa sasakyan. Si James ay nakatayo sa harap ng kanyang sasakyan na tahimik na humihit-hit ng kanyang sigarilyo. Lumapit si Blake sa kanya at sinabing, "Nandito na tayo, James. Dapat na tayong umalis." Ang iba ay bumati, "James." Napatingin si James sa kanila. Lahat ng 9 sa kanila ay mga SSS-ranked assassins. Bukod dito, si Blake ay ang Assassin King. Bahagyang iwinagayway ni James ang kanyang kamay. "Maghintay tayo ng ilang sandali pa." Hindi naman nagtanong si Blake at sa halip ay matiyagang naghintay. Makalipas ang 10 minuto, huminto ang isang pickup truck sa harap ni James at ng iba pa. Bumukas ang pinto, at bumaba ang Blythe King, na naka-casual wear. Pagtingin kay James, itinuro niya ang compartment at sinabing, "Nandoon ang lahat ng kailangan mo." "Ma'am," tumango si James. Pagkatapos, lumingon siya kay Blake at sa iba pa at sinabing, "May iba't ibang kagamitan sa sasakyan. Kunin ang anumang kailangan mo. Ang ating kasalukuyang kaaway ay ang hukbo ng Red Flame, na lahat ay armado ng husto. Ito ay isang napakadelikadong misyon na maaaring magbuwis ng ating buhay." Napangiti si Blake. "Alam namin ang research laboratory inside out. Pagkatapos ng lahat, nagawa naming nakawin ang data ng pananaliksik. Delikado, pero hindi mission impossible." Sabi ni James, "Umalis na tayo." Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 807. Naglakad sila papunta sa pickup truck. Bumaba ang ilang sundalo sa truck at hinayla ang isang tarpaulin na nakatikip sa isang compartment. Ang compartment ay puno ng mga armas, mga baril, granada, mabibigat na machine gun, at kahit na mga rocket launcher. Sa pagtingin sa mga armas, sinabi ni James, "Kunin ang anumang sa tingin mo ay magiging kapakipakinabang." Tumango ang iba at agad na nagsimulang pumili ng kanilang mga armas. Tumingin ang Blythe King kay James at sinabing, "Ito lang ang maibibigay ko sa iyo. Kailangan mong mag-ingat." Bukod sa daan-daang sundalo ng Red Flame Army, mayroon ding mga gangster at mersenaryo sa research laboratory. "Nakuha ko." Tumango si James. Ang Blythe King pagkatapos ay nag-aalangan na sinabi, "Ang Red Flame Army na nakatalaga doon ay inosente. Kung maaari, subukang huwag patayin ang mga ito. Sila ay mga sundalong sumusunod sa utos ng kanilang commander. Baka hindi rin nila alam kung ano ang near-research doon." Nakatali si James. Siya ay isang sundalo. Alam niya na ang tungkulin ng isang sundalo ay sumunod sa utos ng kanyang nakatataas. Dahil dito, hindi niya nais na ilagay sila sa paraan ng pinsala. Gayunpaman, upang mailigtas si Tiara, hindi maiiwasan ang salungatan, at may kasamang salungatan ang pagdanak ng dugo. Marahang tumango si James. "Susubukan ko. Sa ilalim ng mga sitwasyon kung saan ang aking buhay ay hindi nasa ilalim ng pagbabanta, ililibre ko ang pinakamaraming sundalo ng Red Flame Army hanggat maaari." Alam niyang imposibleng mangako ng ganoong garantiya. Tinapik ng Blythe King ang kanyang likod at sinabing, "Mag-ingat ka." Tumingin si James kay Blake at sa iba pa, na ngayon ay armado na hanggang sa ngipin, at nagtanong, "Handa na ba kayo?" Tumango sila. "Umalis na tayo." Sumakay si James sa kanyang sasakyan, habang ang iba ay nakasakay sa isang itim na lunar. Tapos, umalis na sila. Nang mawala sila sa paningin, sinabi ng Blythe King, "Bumalik sa base." Sa laboratorio ng pananaliksik, ipinaalam ni Scar sa Emperor ang kanyang mga natuklasan. Dahil ang bagay na ito ay kinahihinatnan, nagpa siya ang emperador na harapin ito mismo. Sa piitan ng laboratorio ng pananaliksik, isang dalaga ang nakakulong sa madilim at mamasa-masa na piitan na ito. Nakasuot siya ng casual attire at magulo ang buhok. Natuyo na ang dugo sa noo niya. Napaupo si Tiara sa lupa na nakayakap sa kanyang mga tuhod, ganap na tahimik. Clack, 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 maririnig ang tunog ng bota. Umalangaw-ngaw ito sa buong piitan. Inangat ni Tiara ang kanyang ulo.
Nakita niya ang isang medyo gwapong nasa katanghaliang gulang na lalaki na naka-white shirt. Ilabas mo siya. Naiintindihan. Bumukas ang pinto, at pilit na hinayla palabas si Tiara. Pagkatapos, siya ay itinali at ibinitin na parang kinatay na tupa. Sa buong proseso, hindi siya umimik kahit isang salita. Ang lalaking nakaputing kamiseta ay ang emperador, nakaupo sa isang upuan at humihit-hit ng kanyang tabako. Tumingin siya kay Tiara at malamig na sinabi, sagutin mo ako ng totoo kung ayaw mong pahirapan. Hindi komportable si Tiara sa buong katawan. Nagtanong ang Emperor, saan mo nakuha ang impormasyong ito? Ano pa bang alam ni James? Isa pa, ano ang natuklasan ni James sa kuweba sa ilalim ng lupa? Anong ginagawa niya sa lahat ng ito? Sunod-sunod na tanong niya, pero nanatiling tahimik si Tiara. Magsalita ka. Umalangaw-ngaw ang dagandong ng emperador sa buong tahimik at nakakatakot na piitan. Nahihirapang ibinuka ni Tiara ang kanyang bibig, at sinabing, hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo. Bigyan mo ako ng latigo. Agad namang inabot ng isa niyang tauhan ang latigo. Basag. Pinahid ng emperor ang likod ni Tiara. Ang lakas ay napakalaki at nagresulta sa isang malutong na hagupit na tunog. Agad na punit ang damit ni Tiara, at umagos ang dugo mula sa kanyang mga sugat. Magsalita ka, basag. Inutusan kitang magsalita. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 808, basag. Walang tigil ang paghampas ng emperador. Sa isang maikling panahon, si Tiara ay hinampas ng 12 beses. Nararamdaman niya ang matinding kirot sa tuwing ilalagay ng emperor ang latigo sa kanyang likuran. Ang matinding sakit ay naging sanhi ng panginginig ng kanyang mga kalamnan, ngunit siya ay nagngangalit ng kanyang mga ngipin at tumangging magbitaw ng isang salita. Alam niyang hindi na siya dapat magsalita. Kung sumuko siya, nangangahulugan ito ng pagtataksil kay James. Hindi lang iyon, mangangahulugan ito ng paglik ng plano ni James na mas magiging delikado ang kanyang posisyon. Mas gugustuhin niyang mamatay kaysa hayaang mangyari iyon. Si Tiara ay isang ordinaryong babae na katatapos lang ng kolehiyo at nasa kasagsagan ng kanyang kabataan. Katulad ng ibang babae, minahal at sinamba niya ang mga bayani. Ngunit kahit papaano, isang aksidente ang nagpabaligtad sa kanyang buhay. Hindi ako dapat magsalita ng isang salita, siya murmured tahimik. Pinalakas siya ng pananalig. Sa kabila ng matinding sakit, nagngangalit siya at walang sinabi. Matigas ang ulo, hindi ba? Nagdilim ang mukha ng emperador. Utos niya, ibaba mo siya. Naiintindihan. Nang makalabas si Tiara ay agad itong bumagsak sa lupa. Nararamdaman niya ang matinding kirot sa sandaling ang kanyang mga sugat ay tumama sa lupa, at hindi niya maiwasang mapaungol sa sakit. Sa tabi niya ay may ilang branding na plancha. Hinawakan ng emperor ang isa sa kanyang kamay at malamig na tumingin kay Tiara, na nakahiga sa lupa, ito na ang iyong huling pagkakataon. Magsalita ka. Kinagat ni Tiara ang kanyang mga ngipin. Gayunpaman, nang makita ang umuusok na init ng branding na bakal, hindi napigilan ng kanyang mga ngipin ang Saturday. Maging ang katawan niya ay nanginginig sa takot. Sa sandaling iyon, binalot siya ng takot. Halos pinili niyang magkompromiso. Gayunpaman, ang kanyang matibay na paniniwala ay nanag sa kanyang takot. Lumapit sa kanya ang emperor na may dalang bakal. Bago pa man ito dumampi sa kanyang katawan, naramdaman na ni Tiara ang nakakapasong init ng bakal. I wonder kung hanggang kailan ka magtatagal. Nagdilim ang mukha ng emperador, at itinusok niya ang bakal sa laman ni Tiara. Agad na natunaw ang damit ni Tiara. May sumisingit na tunog sa sandaling umuusok. Nadikit ang branding na bakal sa kanyang laman. Arg! Isang malakas na hiyawan ang umalangaw-ngaw sa buong piitan. Namumungay ang dugong mata ni Tiara. Kumunat ang kanyang mukha, at nagsimulang maglabasan ang mga ugat sa kanyang noo. Napasigaw siya sa sobrang sakit. Magsalita ka. Ang sigaw ng emperador. May itatanong ako sa'yo. Anong ginagawa ni James kanina? Patayin mo ako. Patayin mo ako. Hindi na kinaya ni Tiara ang sobrang sakit. Gusto niya ng kamatayan. Ang kamatayan lamang ang makapagpapalaya sa kanya mula sa kanyang pagdurusa. Ang kanyang pagpupursage ay nagpagalit sa emperador. Inihagis sa tabi ang branding na bakal, yumuko siya at hinawakan ang buhok nito. Pagkatapos, paulit-ulit niyang hinampas ang ulo niya sa lupa. Magsalita ka lang,
God man it. Halos hindi na makilala ang mukha ni Tiara. Maya-maya, nawalan siya ng malay. F*6. Nagmura ang emperador. Hindi niya inasahan na ang isang mukhang mahinang babae ay magiging isang matigas na baliw, ni hindi niya inaasahan na si James ay magkakaroon ng isang tapat na babae sa kanyang tabi. Kahit na siya ay pinahirapan, hindi siya umimik kahit isang salita. Sabi ni Scar, "Boss, ngayon ko lang nalaman na si James pala ang nasa likod ng pagnanakaw ng research data." Sa totoo lang, walang nalaman si Scar. Gayunpaman, upang maiwasang sisihin, inilipat niya ang sisi kay James. Idinagdag din ni Tristan, bagaman ginawang ordinaryong tao si James, pinakilos pa rin ng Blythe King ang kanyang hukbo para sa kanya. Kung hindi dahil sa mga dokumento, nakapasok na ang hukbo ng Blythe King. Ikanaway ng Emperor ang kanyang kamay. Baka sa mukha niya ang mamamatay tao. Kahit nalumpo na si James, isa pa rin siyang masalimuot na kalaban. Ngayon, walang dapat ikatakot ang emperador. Biglang namatay si James. Malamig niyang sabi, simula nang makarating ang Blythe King dito, malamang alam na ni James na dito dinala ang babaeng ito. Tiyak na darating siya para iligtas siya. Ibigay ang aking mga order. Mag-ingat ang lahat. Kung dumating si James, ito ang magiging libingan niya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 809. Hindi maisip na sakit ang dinanas ni Tiara. Matapos ang paulit-ulit na paghampas ng kanyang ulo sa lupa, nawalan siya ng malay. Tiningnan ni The Emperor si Tiara na nawalan ng malay at nagutos, gamutin ang kanyang mga sugat. Huwag mo siyang hayaang mamatay. Ayaw niyang mamatay ng ganoon kaga si Tiara. Kung tutuusin, hindi niya alam kung ano ang suot ni James. Bagamat lumpo na si James, isa pa rin siyang mabigat na kalaban na tumama sa takot. Ang puso ng emperador. Kaya naman naniniwala siya na ang pagpapanatiling buhay kay Tiara ay magiging kapaki-pakinabang sa kanya. Sa isang pagkakataon, magagamit niya ang babaeng ito para takutin si James. Naiintindihan. Tumango si Scar. Pagkatapos, iniutos niya, dalhin siya sa doktor. Sabay lakad ni James dito. Noong una, mag-isa siyang nagmaneho. Gayunpaman, pagkaraan ng ilang sandali, sumakay sina Blake at May sa kanyang sasakyan dahil kailangan niya ng isang pamilyar sa laboratorio ng pananaliksik upang ipaliwanag sa kanya ang sitwasyon. Si May ang nagmaneho, habang nasa backseat sina James at Blake. Paliwanag ni Blake, nasa ilalim ng lupa ang research laboratory. Iisa lang ang pasukan, na binabantayan ng halos 100 lalaki. Bagamat hindi sila nakasuot ng uniforme ng militar, halatang-halata na sila ang Red Flame Army. Tanong ni James, paano ang interior? Ibinigay ni Blake kay James ang internal structure diagram ng research laboratory. Pagkatapos ay pinagmasdan ito ni James. Samantala, nagpatuloy si Blake, maraming mga hakbang sa seguridad sa loob ng pananaliksik. Laboratorio. Upang makapasok sa pangunahing lugar, kailangan mo ang mga thumbprint ng pangunahing taong namamahala. Para sa huling sipi, kakailanganin mo ang mga thumbprint ng 2 taong namamahala at ang susi ng pangunahing mananaliksik. Mayroong humigit kumulang 100 tauhan ng pananaliksik sa loob ng lab, na may humigit kumulang 500 lalaki na nagbabantay sa kanila. Kahit na hindi namin malaman ang tungkol sa kanilang background, lahat sila ay may mataas na kasanayan. Dapat silang mga mersenaryo. Paliwanag ni Blake. Upang nakawin ang data ng pananaliksik, gumugol sila ng kalahating buwan upang malaman ang sitwasyon sa loob. Hindi lang iyon, posibleng may mga undead warriors sa loob ng laboratorio. Nakuha ko. Tumango si James. Pagkatapos, pumikit siya at nagpahinga. Nagmaneho sila ng napakabilis, kaya ang paglalakbay na karaniwang mangangailangan ng higit sa 1 oras ay tumagal lamang ng 30 minuto si James at ang iba pa. Inihinto nila ang kanilang mga sasakyan sa isang kalsada malapit sa Mount Ashgrave. Sinabi ni Blake, kahit pa at papasok tayo sa hanay ng panonood ng kalaban. Tumango si James, aalis na tayo dito. Lahat sila kahit si James ay nakasuot ng bulletproof vests. Kahit na nagawa ni James na linangin ang true energy na nagpatibay sa cellular istruktura ng kanyang katawan, hindi pa ito umabot sa punto ng pagharang ng mga bala. Lahat sila ay may dalang mabibigat na armas at naghanda ng sapat na bala para tumagal sa buong gabi. Tanong ni May, ano ang plano, James?
On the way here, may naisip na plano si James. Maglulunsad sila ng isang pag-atake ng direkta at lipulin ang lahat ng puwersa ng kaaway. Pagkatapos, bambahin nila ang laboratorio ng pananaliksik sa mga guho upang takutin ang emperador. Gayunpaman, ang Red Flame Army na nagbabantay sa pasukan ay isang problema. Ang Blythe King ay nakiusap kay James na iligtas sila kung maaari, pagkatapos ng lahat. Pagkatapos mag-isip sandali, sinabi ni James, iwanan mo ang Red Flame Army na nagbabantay sa pasukan sa akin. Kapag nakipag-ayos na ako sa kanila, papasok kami at papatayin ang lahat. Kung buhay pa si Tiara, ang iligtas siya ang magiging priority natin. Kung patay na siya, binubura namin ang research laboratory sa mapa. Gayun din. Tumigil sandali si James. Pagkatapos, nagpatuloy siya, Blake, ipaalam sa Dark Castle at utusan silang mag-standby. Kung may mangyaring masama kay Thea, buburahin natin ang bawat isa sa mga laboratorio ng pananaliksik ng emperador sa loob ng Sol. Sisirain natin ang kanyang mga plano at ipadala siya sa panic mode. Kapag nagpanik siya, sasamantalahin natin ang pagkakataong mahuli siya. Bagamat narito si James upang iligtas ang buhay ni Tiara, alam niyang malamig ang dugo at walang awa ang mga dumukot sa kanya. Maliit lang ang posibilidad na mabuhay si Tiara. Ma'am, tumango si Blake. Pagkatapos, inilabas niya ang kanyang telepono, nag-login sa isang misteryosong website, at nagpadala ng isang grupo ng mga code. Nang makumplito niya ito, sinabi niya, ipinaalam ko na sa kanila ito. Gayunpaman, mahigpit ang seguridad sa hangganan. Ang paglusot sa Sol ay hindi madaling gawa. Kailangan mong mag-isip ng paraan para matulungan ako dito. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 810. Tumango si James at sinabi, hilingin ang ating mga kasama na pumasok mula sa Southern Plains. Uutusan ko ang aking mga tauhan na padaanin sila. Walang problema. Tumango si Blake. Pagkatapos ng maikling talakayan, pumasok sila sa bundok. Dahil alam nila ang lugar sa labas, nagawa nilang maiwasan na makita ng mga surveillance camera. Maya-maya, nakarating na sila sa entrance ng research laboratory. Nagtago sila sa isang malaking puno, 200 metro ang layo mula dito. Itinuro ni Blake ang isang kuweba at sinabing, that's the one and only entrance. Baka may iba pang pasukan doon. Sa anumang kaso, ito lang ang mahahanap natin. Pinanood ni James ang sitwasyon sa labas gamit ang isang pares ng binocular. Maraming ganap na armadong lalaki sa labas ng kuweba. Nakasuot sila ng itim na suit. Nalaman agad ni James na sila ang Red Flame Army. Mauna na ako. Inabot ni May kay James ang isang baril at isang machine gun at nagtanong, kailangan mo ba sila? Bahagyang iwinagayway ni James ang kanyang kamay. Hindi ko sila kailangan. Pagkatapos ng lahat, ang mga pilak na karayom ang kanyang napuntahan, na mas malakas kaysa sa mga baril. Bago niya nilinang ang true energy, nagawa niyang pumatay gamit ang kanyang mga silver needles. Ngayon, ang kanyang kapangyarihan ay umabot sa punto kung saan maaari siyang gumamit ng isang dahon upang hiwain ang kanyang mga kaaway. Kapag napuno ng true energy, kahit isang dahon ay maaaring gawing isang nakamamatay na sandata. Tumalon si James mula sa puno at walang kamali-mali na bumagsak sa lupa. Pagkatapos, tinapakan niya ang kanyang paa at inilunsad ang sarili sa hangin, tumalon ng 7 hanggang 8 metro ang layo. Sa isang kisap mata, nagkatikip na siya ng 100 metro, naglalakbay ng napakabilis. Sa surveillance room ng research laboratory, ilang lalaki ang nakatitig sa screen ng monitor. Bigla na lang silang nakakita ng isang figure na gumagalaw sa footage. Ang figure ay gumagalaw ng napakabilis na agad itong nawala sa footage sa isang screen at lumitaw sa isa pa. What the hell? Natigilan ang mga lalaki, agad na pinindot ang replay button. Nang makita nila na ito ay isang lalaki, nawala ang kulay sa kanilang mga mukha, at sila ay sumigaw, "One intruder alert." Tumunog ang mga sirena, at agad na nakaalerto ang Red Flame Army. Iniskan nila ang kanilang paligid para sa anumang senyales ng isang nanghihimasok. Sa sandaling iyon, nakita nila ang isang figure na mabilis na sumusugod sa kanila at agad na nagpaputok. Kumuha si James ng isang dakot na pilak na karayom at pinitik iyon. Isang grupo ng Red Flame Army. Ang mga sundalo ay agad na bumagsak sa lupa.
Patuloy siyang lumilipat ng mga lokasyon upang makahanap ng takip habang hinahampas ang kanyang mga kaaway gamit ang kanyang mga pilak na karayom. Sa loob lamang ng ilang maikling segundo, daan-daang mga sundalo ng Red Flame Army ang nakahandusay sa lupa. Ang mga pilak na karayom ay hindi tumama sa kanilang mga acupuncture point. Pansamantala lang silang na-immobilize at nabubuhay pa. Pagkatapos, halos agad-agad, bumukas ang pasukan ng laboratorio ng pananaliksik at maraming fully armado na mga mersenaryo ang lumabas. Nang makita ito, si Blake at ang Elite 8 ay nagmamadaling pumunta doon dala ang kanilang mabibigat na sandata. Daga-tat-tat, ang mga mersenaryo ay bumagsak sa isang pool ng dugo. Nakatayo si James sa isang puno at pinapanood ang eksena sa ibaba. Nakasuot ng masungit na ekspresyon, naglabas siya ng malakas na aura na nakaapekto sa kanyang paligid. Nanginginig ang mga sanga at nalaglag ang mga dahon. Patayin silang lahat, angal niya.